Again, ang subject natin, PRE1, Auditing and Assurance Principles, Audit Planning. Para recall muna tayo dun sa ating audit process. So sa audit process ng financial statements natin, yung ating pre-engagement activities, maaalaala natin dyan yung acceptance or rejection, continuance or termination ng ating mga engagements. Yun yung decision na ginagawa natin under the pre-engagement activities. So after kung ni-accept natin yung panibago or yung new engagement or meron tayong continuance of previous engagement, tayo yung auditor dati, ngayon tayo uli yung mag-audit. So, ang kasunod na step na yun, ang kasunod ng step ay audit planning. So, audit planning. After audit planning, test of controls, substantive testing, kung saan nakabase yung ibabase natin yung substantive testing natin sa test of controls, completing the audit, audit report, and post-audit responsibilities. So, ang di-discuss natin ngayon ay audit planning. So, ano bang meron sa audit planning? So, audit planning, bakit ba mahalaga ito? Sabi ni Tito Ben, if you fail to plan, you are planning to fail. Okay, so ano ba ang importance ng audit planning? So, ang primary reason kung bakit may planning is to conduct the audit effectively and efficiently. So, yung effective and efficient audit. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, planning helps ensure that appropriate attention is devoted to important areas of the audit. So, saan ba tayo magpo-focus? Halimbawa, kung banking yan, hindi tayo magpo-focus sa inventories. Instead, magpo-focus tayo sa cash and cash equivalents. Kung yan naman ay real estate companies, magpo-focus tayo sa inventories naman, especially construction materials. So, alam natin kung saan tayo magpo-focus dun sa audit. Hindi masasayang yung oras natin dun sa hindi mahahalagang areas. Nakikita din natin yung mga potential problems. So, example ng potential problems, di yung cash handling. So, makikita natin kung paano hinahandle yung pera, baka may nananakaw na pala dun sa company. So, yun yung prone. Pero kung yan naman ay halimbawa ay more on construction type company, may mga cases yung sa bodega warehouse ay may ninanakaw na pala yung mga items. So, pwedeng dun mag-exist yung problems. Ang pinaka-main reason kasi niyan, kung tama yung financial statements, okay yung operation ng company. Yung stewardship, kumbaga. Another is yung it allows the work to be completed expeditiously. Related din siya dun sa una. Kasi, dahil nakakapag-focus tayo dun sa mahahalagang areas, matatapos natin yung ating audit on time, especially kapag yan ay mga corporations and sole proprietorship businesses, may deadline sa Bureau of Internal Revenue at may mga deadlines naman lagi yan. At magkakaroon tayo ng proper assignment. So, ibig sabihin, kung sa insurance company naman halimbawa, i-assign natin doon yung knowledgeable with regards to actuarial assumption. Kung construction naman yan, yung mga may experience na sa construction.
companies or yung mga o kaya naman, ang i-assign natin dyan, halimbawa, yung isa sa ating mga CPA auditor sa ating firm ay dating galing sa real estate development company. So, more likely, dahil familiar siya dun sa ganung type ng industry, doon natin siya ilalagay kasi mas magiging siyang effective kung doon kasi knowledgeable na siya sa ganung type ng industry. Okay. So, ano yung itatakal natin dito sa audit planning? Sa audit planning, andyan yung understanding the entity and its environment. So, the entity itself. So, ano-ano iyon? Mamaya, didiscuss ko. Ano yung environment? Ano yung nakapaligid dito? Ikalawa, understanding the internal control. So, may specific chapter, may specific discussion din tayo dyan. Hiwalay, pero hindi sa pagkakataong ito. At, yung iba pa ay developing an overall audit strategy. So, nakilala mo na yung entity. After understanding the entity, its environment, and internal control, doon na tayo bubuo nung strategy natin ng audit. Andyan na yung para yung audit strategy para ma-attain natin yung objective na matapos yung audit efficiently and effectively. Gaano ba kadaming evidences yung kailangan nating makuha at paano natin iyon makukuha para makagawa tayo ng opinion na suitable dun sa financial statement ng company. At para makuha or magkaroon tayo ng understanding on that particular entity, yung way na pagkuha natin ng information ay tinatawag na risk assessment procedure. So itong risk assessment procedures, ito yon yung way mo para maka-obtain ka ng information with regard to the entity, its environment, and internal control. Later, i-discuss natin yan. So mag-start muna tayo, paano ba natin makikilala yung entity at yung environment nito? Okay, including the internal control. Under PSA 315, understanding the entity includes industry, regulatory, and external factors, including financial reporting framework. Halimbawa, kung yan ay nasa banking, hindi porke CPA ka, pwede ka na mag-audit or mag-sign ng audit report para sa isang banking institution. Instead, andyan yung minimum requirement, may BOA accreditation ka, meron kang BIR accreditation at the minimum, at karagdagan pa, andyan yung mga issuance, karagdagan pa, dapat meron ka, ikaw ay BSP accredited. Ngayon, yung industry, dapat unawa mo kung ano yung banking industry, paano yung flow ng transaction, ano ang nagre-regulate sa kanya. Example, yung Bangko Sentral. So ngayon, may memorandums and issuances yan in relation to banking industry na nakaka-affect sa financial reporting ng company. May mga minimum deposits, etc. Kung yan naman ay cooperatives, anong industry? Or regulatory, the Cooperative Development Authority. So, ibang law yung mag-govern na naman dun sa entity. Halimbawa, andyan yung sa cooperatives, yung maximum ownership share mo or capitalization na 10%. So, dapat
inline siya doon. Kasi magkakaroon tayo, magre-reflect pa rin doon sa ating disclosures kung sila ay compliant with laws and regulations. So, magiging part siya doon sa disclosures natin. Ikalawa, para mas maunawaan natin yung entity, yung kanyang selection and application of financial statements. Yan ay accounting policies. So, ano yung kanyang selection? Ano ba yung accounting policies ng business na ito? Halimbawa, construction company, ang ginagamit ay weighted average method sa inventories niya. Dapat, ano nga ba yung principle na makikita dapat sa financial statements? Yung consistency principle. Kung ano yung method, policy na ginagamit mo from a particular period, dapat dinadala mo yun on the following period. Kung PIPO, dapat consistent PIPO. So, dapat familiar tayo dun sa kanyang mga accounting policies para mag-match siya dun sa accounting principle na consistency. Ikalawa, ano yung objectives and strategies and related business risks that may result in material misstatement of financial statements. Okay, example niyan ay halimbawa, may mga inventory siya, yung inventory valuation. So, ngayon, kung obsolete na pala yung kanyang mga items, so halimbawa technology, mga digital gadgets, yung kanyang products. So, ano yung possibilities para ma-overstate yung kanyang income? So, baka yung kanyang mga products ay obsolete na, overvalued. In turn, kung overvalued yun, dapat mag-recognize ka ng loss. So, ibig sabihin, yung ating net income overstated. So, yun yung mga possibilities. Kaya tinitingnan natin yung mga objectives and strategies sa business risk. At yung measurement and review of the entity's performance. So, yun na rin yun. Kung halimbawa, may mga performance bonus, yung management, may profit sharing plans, itingnan natin kasi pwede yun yung mga reason para i-drive yung management to misstate the financial statement. So, kaya kailangan natin maunawaan yung mga bagay na yan. So, yung understanding the internal control, dahil may separate chapter tayo dyan, hindi pa natin i-discuss yan. Another example, ano yung environment? Halimbawa, sa mining, ano yung nakapalibot dyan? So, andyan yung other stakeholders. Paano makaka-apekto dyan yung mga stakeholders? Kung nakakasama sa kanila, ano yung mga possibilities, yung continuance ng kanilang business, etc. So, dapat maunawaan natin yung entity at sino mang nakaka-apekto sa kanila, lalo tigit primarily yung makaka-apekto sa financial statements. Okay? Saan tayo makakakuha ng information? Sources of information. Review prior year's working papers. Kung tayo din yung auditor last year, pwedeng i-review kasi hindi naman natin makakabisa yung mga clients natin. Tour of clients' facilities. Punta tayo sa client natin, tingnan natin yung operation nila, paano yung workflow, doon natin mauunawaan yung business nila, sino yung mga suppliers nila, yan. Discussion with people within and outside the entity. Yan yung mga source pa natin.
reading books, periodicals, other publications related to clients' industry. So, example niyan ay yung halimbawa, anong mga books about construction, ano yung mga type, valuation. Kung ang business naman natin halimbawa ay sa corporation, tingnan natin dyan yung mga SEC memorandums, circulars. Kung CDA, ganun din, yung mga memorandum from the Cooperative Development Authority. Para mapamiliarize tayo dun sa industry ng ating client. Reading corporate documents. So, ito external. Kuminsan, ito internal documents naman. Andyan yung mga minutes of the corporation, yung mga pinag-usapan sa meetings, other financial reports, mga payroll, etc. Paano natin gagamitin yung mga information na yan? So, ano yung uses natin? Assessing risk and identifying potential problems. So, sa case na yan, ano yung mga possibilities? Potential pa lang ha? Potential problems. Kung sa cash, pwedeng may nagnanakaw ng cash. Pag sa mga construction companies, ganun din. Sa bodega naman, ano nangyayari yan? Even planning and performing the audit effectively and efficiently. Yun, diniscuss na natin kanina kung bakit tayo nagpaplano. Evaluating audit evidence as well as the reasonableness of clients' representations and estimates. Providing better service to the client. So, mas kilala mo si client, mas masaserve mo siya appropriately. Additional considerations, kung yan ay new engagement, ibig sabihin, yung kanina for new and existing engagements. Kasi pwede kang auditor ngayon, next year ikaw pa rin yung auditor. Depende na lang sa regulating entities kung ilang years yung retention. So, dahil hindi tayo yung nag-audit last year, yung opening balances do not contain misstatements that materially affect the current financial statements. Yung opening balances kasi magiging part yun ng ending balances, especially the balance sheet accounts. Prior periods closing balances have been correctly brought forward to the current period or when appropriate have been restated. So, ibig sabihin, yung closing last year, yun yung magiging beginning this year. Tama ba yung pagkaka-brought forward? Tama ba yung pagkaka-input dun sa ledger natin? Appropriate accounting policies are consistently applied or changes in accounting policies have been properly accounted and adequately disclosed. Yung consistency principle, so dapat andyan. So kung may mga changes in financial reporting standards, nagkakaroon talaga ng changes. Or allowed naman siya per management decision na magkaroon ng change in accounting policies, pero yung proper disclosure. Kung mayroong reasonable basis kung bakit nagkaroon ng pagbabago. Okay, kapag naunawaan na natin yung ating client, yan na yan. Mas makakapag-audit na tayo ng maayos kasi alam na natin kung ano yung mga laws, regulation na mag-a-apply, the accounting policies na ginagamit nila. Then, yun din yung magiging basis din natin kung paano tayo magkakonduct ng ating audit. Including, syempre, yung mga standards. Kasi, halimbawa, meron tayong full PFRS. Yung full PFRS, yun yung i-apply natin sa malalaking companies talaga. Yung mga listed na pinili nyo nung nakaraan na mga corporation, doon, full PFRS ginagamit nila. Though pwede rin naman gamitin yun doon sa mga SMEs, small, medium, and small entities, enterprises, small and medium enterprises. Meron ding PFRS for SMEs. Yun din yung mag-a-apply. Kung ano yung standard previously, supposed to be, yun din yung i-apply this year. Kung cooperative naman yan, may separate standard din na inilabas si CDA na mag-a-apply for cooperatives. Sa industry, makikita din natin doon yung flow, ano yung tamang flow ng mga transactions. Kung focus ba siya sa inventory,
sa cash, kasi yun yung mga transactions niya. Depende sa industry. Kung manufacturing yan, iba pa rin. Kung service, iba pa rin. So, doon natin makikita kung paano yung flow of transactions. Doon natin makikita kung tama ba yung financial statements. Yun naman yung main reason natin kung yung financial statements are fairly presented in all material respect. That's the reason kung bakit reasonable assurance lang ang ating ibinibigay at hindi absolute assurance. So, okay, nakilala na natin yung company. Nakilala na natin yung ating client. So, ano nang kasunod? Ang kasunod na, mag-develop na tayo ng overall audit strategy. Alam mo na, kilala mo na si client. Ngayon, ano yung gagawin mo para mas maunawaan yung client? Paano naman natin i-conduct yung ating audit? Ang tawag doon is the overall audit strategy. Ayan siya. So, sa pagbuo ng overall audit strategy, andyan yung materiality. So, sa materiality, tanong, ang 1,000 pesos ba ay maliit or malaki? 1,000 pesos. Kung para sa inyo, papag-aambagin ko kayo ng 1,000 pesos, ang una yung tanong para saan? Bakit? O kaya bakit? So, material for you. Pero kung tatanungin ko ay isang o kaya naman, ang tatanungin ko, business. Sige, business. Sari-sari store, 1,000. Malaki. Kasi baka tubo niya yun ng isang araw. Jollibee, 1,000. Jollibee Food Corporation na mayroong international operations. Pwedeng immaterial. So, kung yung materiality ay nakadepende sa laki ng isang entity. So, example. Okay, may example. Pagdating sa ating paggawa ng overall audit strategy, ano man na yung definition ng ating materiality? It is the largest amount of misstatement. Largest amount of what? Misstatement that the auditor could tolerate in the financial statements. Ibig sabihin, pabalik tayo dun sa ibibigay nating opinion, kung yung financial statements is fairly presented in all material respects. Ano ba yung material sa'yo? So, kung materiality ang pag-uusapan, it is the largest amount of misstatement. Gaanong halaga yung maituturing mo na material? Ganong amount yung immaterial. So, ang immaterial sa atin, sabihin natin, halimbawa, 100 pesos sa atin. Immaterial. Pero pag lumampas ng 100 pesos, or halimbawa sa mga ambagan, pag mga 20-20 lang, sige, okay, abot agad. Pero pag lumampas ng 20 pesos, magtatanong ka na dyan kung para saan yung babayaran mo. So, kasi material na yun on your part. Pero, pagdating sa mga corporations, later, didiscuss ko. Later. Smallest aggregate amount that could misstate the financial statement. Ito yung pinakamababa namang amount para masabi mong material na mali na talaga yung financial statements. Ang tinutukoy naman dito kanina ay yung misstatement. Largest amount of misstatement.
Ibig sabihin, may tuturing, yung amount na yun, may tuturing mo ng not fair represented na kapag ganyan nakalaki. Pero less than that amount, sa materiality level mo na yan, immaterial yon. O kaya naman, it's the smallest aggregate amount, yun yung value niya. Pero yung value na yon, pag na-attain mo, yung financial statements, mali na. Adverse opinion na yung bibigay mo. Unless may adjustment na gawin si corporation. Importance. Ang kahalagahan nito ng materiality level, dun mo kasi compare yung ano mo kung mali ba o tama pa yung financial statements. Later discuss ko para may figures tayo. Determination of financial evidence to accumulate. Tapos, dyan din tayo magbabase kung gaano kadaming evidences yung i-accumulate natin. More evidence amount for low peso materiality. Inverse yung relationship niya. Kung yung materiality level mo ay mababa, low peso materiality, mas madaming evidences. Kasi kumbaga, maliit na value lang, big deal na sa'yo, di madami kang evidences. Pero kung halimbawa, simple lang yung mga bagay-bagay para sa'yo, hindi ganun siya ka-big deal, kumbaga, yun yung common term natin sa materiality, hindi siya ganun ka-big deal para sa'yo. Halimbawa, ang 100 pesos sa'yo, big deal. Dapat madaming evidences, madaming reasons para magbayad ka ng 100 pesos. Pero kung halimbawa, 100 pesos is not a big deal, okay, iabot mo na lang siya. Tatanong mo lang, para saan? So, okay ka na dun. So, the lower yung materiality level mo, kung 20 lang halimbawa, more evidences yung kinakailangan mo dyan. Kung sa pagkakandak ng audit. Okay? So, saan natin gagamitin yung materiality level? Sa planning stage, yung scope of audit procedures, yung sinabi ko kanina, gaano kadaming evidences yung kukuhanin natin. Nature, timing, and extent. Later, discuss ko yung nature, timing, and extent. Sa completion stage, i-compare naman natin yan, diniscuss ko na din kanina, i-compare natin yung misstatement dun sa financial statements. Kung ano naman yung type, or kung magsasuggest tayo ng adjustment, in case na hindi gawin yung adjustment, dun tayo magbabase ng opinion na ipoprovide dun sa ating client. So, paano tayo ano yung mga steps para ma-determine natin yung materiality level natin? Steps on determining the materiality levels. Sa planning stage, yung overall materiality RFS level. Okay, example tayo itong kay Jollibee Food Corporation. So, itong kay Jollibee Food Corporation, kung papansinin natin, andyan yung kanyang mga financial statements. So, anong ibig sabihin ng overall materiality? So, overall materiality at FS level, magkano total assets niya? 187 billion. Kasi in thousands yan. 187 billion. So, syempre, ang kanyang total equity and liabilities ay 187 billion. So, yung materiality level natin, sabihin natin ay 10%. So, ibig sabihin, kapag itong total na ito, more than 10%, not fair represented na. Kung below 10%, fair represented pa, immaterial pa yung error na yan. Sabihin natin, 10%. Magkano 10%? 18 billion. 18 billion. So, yung 18 billion, yun yung pinakang standard natin para masabihin, material na ba to o hindi pa? So, yun yung magiging basis natin. Magkano ulit? 10%. Sabihin natin. Kung 5% lang, 18. So, half ng 18, 9 billion. So, pag halimbawa, 5% lang.
sabihin natin, 5% yung errors, 9 billion. So, pag 9 billion, below 9 billion, immaterial yon. So, kung yun ang total nating errors, ganun lang yung amount, so okay lang, pero represented pa yung financial statements. Pero kapag above dyan, materially misstated na, kapag hindi nagawa ng adjustments, ano na yun? Adverse opinion. Pero kung itinama niya, magiging fairly presented na kasi wala na yung error eh. Ang ano kasi dito, kung babalikan natin, materiality ay yung misstatements ang tinutukoy dun. So, okay? So, yung isa naman, so we have the overall materiality, yun yung sa total muna. Total assets, sa revenue, total revenue. Yung isa naman, tolerable misstatement. So, yun yung misstatement at the account balance level. So, ano naman yun? So, balik tayo sa ating financial statement. Sabihin natin, magkano total assets? So, ang total assets natin is 187 billion. So, mag-set na lang tayo at 5%, kagaya na lang sa SEC. So, 9 billion something. 9 billion. Yung 9 billion, hahati-hatiin natin dyan. Halimbawa, out of 9 billion, ang lalagay nating tolerable misstatement sa cash ay 20 out of 187. Sabihin natin na siyang focus niya ay... So, alin yung pinakamadaling dayain? Hindi yung cash and cash equivalent. So, sabihin natin mag-set tayo dyan ng mas maliit na value. Sabihin natin 1 billion. Isa-set natin 1 billion para sa cash and cash equivalents or 500 million lang. Kasi di ba pag lower, mas i-audit mo. Kasi mas big deal sa'yo yun eh. Mas maliit na value, mas big deal sa'yo yung maliit na value, mas mag-audit ka ng mas intensive. Tapos halimbawa, dito sa ating properties, halimbawa low movement naman yung properties nila, sabihin natin ay, dyan natin i-assign yung half, 4.5 billion. Pag nagkaroon ng error na 4.5 billion dito sa non-current assets nila, materially misstated yung non-current assets. So, di ba, maalaala natin, unqualified, fairly presented. Pag qualified, except for. So, kapag dun sa yung tolerable part, tolerable misstatement, may error ka dito, sa account balance level, pwede ka na doon maglagay, the financial statements, halimbawa, okay naman yung cash, ang nagkaroon lang ng error ay sa non-current. Kasi halimbawa, mga bogus properties pala yung inilagay ni corporations. Or impaired na yung mga properties. Hindi nagkakaroon ng adjustment. So, hindi naman siya umabot in total na 9 billion. Ang nagkaroon lang ng error ay 4.5 billion yung nilagay natin sa PPE. 5 billion yung lumabas. Hindi nagkaroon ng adjustment. So, qualified opinion. Yung possibility na ibigay natin. Kasi hindi agad tayo magbibigay ng opinion unless nagkaroon ng adjustment. Pag nagkaroon ng adjustment, automatic, unqualified yon. Kasi fairly presented na-adjust na eh. Pero pag hindi nag-adjustment, doon nababago yung ating opinion. Pwedeng maging qualified or adverse. Okay? So, yun yung ating account balance level. So, per accounts, per line item, lalagyan mo na ng isa-isa yan hanggang makatotal ka ng 9 billion sa financial statement ng 2019. So, yun yung account balance level. Okay, balik tayo sa PowerPoint. Sa completion stage, yun na nga yung sinasabi ko kanina.
Kino-compare natin. Pero kapag dun sa planning stage, yung ginagawa natin, nag-set ka pa lang dun ng values. Pero wala pa yung actual comparison kasi hindi pa natin nakikita yung mga uncorrected errors dyan. Yung materiality level, ano yung big deal sa atin? Ano yung big deal sa atin? The lower the amount, ibig sabihin, mas intensive. Kasi kung big deal sa'yo maliliit na bagay, mas maghahanap ka ng evidences. Kung medyo malalaking bagay, hindi pa yung gano'n ka-big deal sa'yo. So yun, it's a matter of professional judgment. Pero syempre, andyan pa rin yung mga regulatory agencies. Halimbawa nga, SEC, 5%. Ganon din sa CDA, 5% din. Okay, so yun yung materiality level. So ang kasunod, syempre, iba naman. Una sa pag-create ng overall audit strategy, una dyan, materiality level. Pag nakapag-set ka na ng materiality, yung big deal sa'yo, ang create naman natin, audit risk. Ano yung audit risk? Ang audit risk, by definition na lang natin to, risk of incorrect audit opinions. Halimbawa, nag-issue tayo ng unqualified opinion. Pero, dapat pala qualified. Tama bang opinion yung binigay natin? Hindi. O kaya naman, not materially misstated yung financial statements. Later on, mas mauunawaan natin yung pagtingin natin sa sampling kung bakit nangyayari. Materially misstated yung financial statements, pero naibigay pa rin natin unqualified opinion. Yun yung risk na makapagbigay tayo ng audit opinion. So, ano ang involved sa risk na yan? Ang involved sa risk na yan ay audit risk is equal to inherent risk multiplied by control risk multiplied by detection risk. Itong inherent risk at control risk ay nag-arise sa client. Itong detection risk, ito yung controllable natin. Detection risk ay yung capacity naman ni auditor na ma-detect. So kung risk yan, risk not to detect. By whom? By the auditor. So ano yung inherent risk? It is the risk when there's no control. When there's no control. Halimbawa, ano bang control sa cash? Kung ikaw na yung bookkeeper, ikaw pa yung cashier, ano yung inherent risk? Manipulation, embezzlement. Pwedeng nakawin mo yung pera or nung ating empleyado nung ating client. Inherent yon. At nangyayari talaga yan. Hindi ko sinasabing gawin nyo. Ang role natin, ma-detect yun. Yun yung risk. Kasi walang control. So ano yung control para hindi manakaw? Segregation of duty. So may control na. Kaso kahit may control yan, may control risk. So control risk is the risk even there's control. So sige, para hindi makapag-nakaw or hindi manipulate ni si cashier bookkeeper yung records at makapag-nakaw, wag segregate tayo. Iba si cashier, iba si bookkeeper. Kaso, best friend pala sila. So anong gagawin? Ano yung risk? Ano yung specific risk? Connivance. Magsabuatan. Kung hindi mo alam yung spelling ng connivance, collusion. Yun yung purpose ng synonyms eh. So, control risk. Kahit may control ka, may risk pa rin. Ganun talaga yun. So, itong inherent risk and control risk sa client natin yan
ang ma-adjust natin ay yung detection risk. So, paano tayo makapag-create ng model? Steps in audit risk model. So, step 1, mag-set tayo ng desired level of audit risk. So, halimbawa, i-base natin sa materiality level natin kanina, 5%. So, kung i-set natin siya at 5%, sinasabi natin na yung assurance or yung degree of confidence na ipoprovide natin for the users of the financial statement, 5% na risk, 95% na assurance or confidence level na tama yung opinion natin. So, may 5% pa rin na pwedeng mali yung ating ipoprovide na opinion. So, ngayon, kung 5% yan, okay, so ang example natin ay ang auditors natin, audit ng gusto natin mag-provide ng 90% degree of assurance or degree of confidence sa financial statements. So 95% yung degree of confidence, 5% yung risk. So inherent risk, sabihin natin 80%. So 80%, mahina talaga. Mataas yung rate na mataas yung chance na dahil walang controls yung corporation or yung isang entity, mataas ang inherent risk. Pwedeng prone sila sa theft. Or kahit may mga control sila, hindi sapat. Sabihin natin 100%. Kaya, ang controllable lang natin yung detection risk. Kaya sa detection risk, planned detection risk. So, ang formula natin ay 5% is equal to 80 times 100% times R. So, 5% divided by the product of 80 and 100%. So, ang planned detection risk natin, so, i-derive natin yung formula. So, planned detection risk is equal to audit risk divided by the product of inherent risk and control risk. So, 5% divided 80 times 100 equals 5% detection risk. So, yan yung acceptable level of detection risk. So, yung detection risk, yun yung controllable ng auditor. Yung inherent and control risk, hindi natin control yun. Ang controllable lang natin ay yung sa detection risk. So, ang acceptable lang sa atin ay 5%. So, meaning, hindi dapat yung ating audit procedure is capable of tracking 95% of the error. Kasi nga, mataas ang inherent at saka control risk, mag-a-adjust tayo sa detection risk. So, yung risk na hindi tayo makadetect, dapat 5% lang. Pero kung halimbawa 5% pa rin, pero sa assessment ng inherent risk natin, yung possibility na magkaroon ng theft, na mamali yung financial statements, or account balance level man yan, or financial statement level, 40%. At kahit may control sila, hindi pa rin sapat. Kumbaga, ang capability lang, may risk pa rin kahit may control na 25%. Anong effect? Yung planned or yung acceptable level of risk detection risk natin is 50% na, tumaas na. So, ibig sabihin, dapat yung audit procedures natin ay capable of tracking 50% din lang. Kanina, 90% dapat. Kumbaga, 90% yung capacity to detect. Kasi yung risk yung pinag-uusapan kanina ay 5%, 90% yung capacity to detect. Dapat mas mahusay, mas effective na audit procedures yun para ma-detect natin yung error. Pero kapag kung 50% yan, so ibig sabihin yung capacity to detect natin, 50% din lang. Yung detection capacity ng ating audit procedures, 50% tumaas. So ibig sabihin, kahit hindi na ganun ka-effective na audit procedures, kasi kumbaga, halimbawa,
inherent risk. Inherent risk. Sa inyo, pwede, dati yung inherent risk, yung cheating, maliit lang kasi monitored kayo. Ngayon, tumaas. So, dapat, yung way or yung methodology, dapat may capability na ma-detect yung ganong anomaly, especially sa mga corporations, lesser na. Okay, basta tatandaan nyo ha, detection risk ito. Kanina 5%, so ilang percent yung capacity to detect dapat? 95. So dapat mas magandang audit procedure. Ngayon naman, tumaas yung audit risk. Accept yung level ha, na acceptable sa atin ha. Tumaas yung acceptable sa atin, so dapat yung capacity ng ating audit procedures 50% na. Bumaba na from 95 naging 50. So kahit hindi nakagalingan ng mga audit procedure yung gamitin natin, okay na. Kasi hindi mo naman kailangang bantayan pa yung taong tapat, kumbaga. Ang babantayan mo talaga yung mga nag-cheat para malaman mo kung yun talaga yung capacity nila. Okay. Next. Design na tayo ng substantive test. Halimbawa, kung yung isa sa inyo, may controllers naman, nirarambol ko yung mga items. Pero, hindi naka-exam agad. Eh kung tapat ka, may integrity ka, hindi ko na kailangan gumawa ng panibagong question. Kasi hindi ko na kailangan i-detect yung detection capacity ko, hindi ko kailangan itaas. Kasi kahit anong gawin ko, tapat ka naman eh. Pero kung bumaba kanina, dapat 95% yung detection capacity. Kasi, halimbawa, na-observe ko sa iyo dati, ikaw ay lingon ng lingon. So kahit nagbabantay ako, lingon ka ng lingon, dapat baguhin ko yung mga tanong sa'yo. Dapat mas gandahan ko yung methodology ko. Kasi yun yung controllable sa part ko. Kasi sa audit naman yung detection risk. So, andyan yung nature, timing, and extent. Pagdating natin sa substantive testing, i-discuss ko yan. So, i-recall nyo. Basta ang counterpart ni detection risk, yung detection capacity ng inyong audit procedures. Okay, last, risk assessment procedures. Sa risk assessment procedures, ano yan? Tatandaan natin, ang risk assessment procedure per definition, procedures yan. Procedure para saan? Di ba kanina, andun yung understanding natin, ano? Para ma-attain yung understanding na yon, ang risk assessment procedures are the procedures being performed by the auditors to obtain understanding. So, yung way mo naman para makuha yung understanding na yun. So, ano-ano yun? We have inquiries of the management and others within the entity, analytical procedures, observation and inspection. So, yun yung observation and inspection. So, steps in using analytical procedures. Una, develop expectation regarding FS. So, ano yung mga pwede mong gamitin sa pag-create ng expectation? Yung dating FS, previous year. So, 2019 yung tinignan natin kanina sa Jollibee. So, yung 2018, pwede tayo mag-create ng expectation doon. Kung ano yung trend. Anticipated results such as budget or forecast kung may mga budgets. Yan, pwede yung basihan. Industry averages. So ngayon, pag nakapag-develop na tayo ng expectations, i-compare natin yon. So ito sa planning stage, gagawa pa lang tayo ng expectation. Sa completion stage, i-compare na natin. At pag na-compare na natin, investigate natin yung significant, unexpected difference. Yung mga bagay na hindi mo inasahan o iba sa inaasahan mo, yun yung ating i-determine. So, yun yung audit
planning. Thank you.